Alright, so good morning everyone. Ito ulit si Pastor Maan. Akit ulit ng Kaliraya. Check natin yung ating pong Honda Navi sa kanya pong performance with regard po sa shock. Kasi nagpalit po tayo ng bushing po na steel. Good morning. Isang malamig na umaga. Kagabi ay umulan. Naibsa ng kainitan. Lord, salamat po sa panibagong araw. Basbasan niyo po itong lahat ng aking pong ride ng umaga. Ingatan niyo po ako sa paglalakbay. Mag-aming sasakyan patuloy maging maayos, Panginoon. Sana yung shock nito ay pakinabang at maging maayos na. Pangunahan niyo po, Panginoon. At nawa, lagyan niyo po ako ng espiritu ng pagpapakumbaba. Hindi kayabangan. Tama niyo po ang aking puso, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. May vlog ito. Kayo po ang pabigyan ng lahat. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, no? Bubuhit sa kalsada. Ang ingay. Good morning, good morning. Ito ulit sa Pastor Man. So, gandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay nagte-test ride. Siyempre, Kaliraya lang naman po tayo, no? Dito lang po sa ating area ng Laguna, 4th District. At tinetesting po natin ngayon yung shock naman natin kung may pagbabago ba, kung ito ba ay nagkaroon na ng magandang performance. Update lang po tayo sa atin hong mga inayos dito po sa ating Honda Navi. So yung atin hong vlog ngayon is all about the shock. Opo, yung shock po, yung bounce ng ating pong Honda Navi. Kasi ang issue po niya talagang umaalog po yung bushing ng fork po natin sa unahan. And ang ginawa po natin, instead na bumili po tayo, which is wala pa naman pong mabilan ng piyesa po noon, ay ang ginawa po natin, gawa ho tayo sa machine shop ng steel, pastor steel. Baka naman makasira yan, hindi malalaman po natin. So anyway, nakaisang warranty naman po tayo dito sa fork. Kung ano man po mangyayari, yun na yung mismo, kumbaga. So iba na lang ang iwawarranty nila. Hopefully mawarranty naman sa ibang bagay. Okay, so nakawarranty na po to sa shock. Kaya kung ipapalit na ganun din klase, mahuna din, which is in 2 months time lumuwag uli, di iba na lang, hindi na natin papaparanti yung shock. Finally, nakatakbo na tayo uli. Tagal-tagal tayo hindi nakapag-ride. And now, maganda mag-ride kasi madag-em, limlem. May LTO. Sige, bring it on. Nakatakot sa LTO. Okay lang yun. Bring it on. Huli ng kolorum. Pass 70. Hindi na makapalo ng 80. 75 na lang. Rise and shine. Good morning, good morning, good morning. Going to early morning ride at Kaliraya.
Honor key. Honor key. Okay. Alright, so good morning everyone. Ito ulit si Pastor Maan. Akit ulit ng Kaleraya. Check natin yung ating pong Honda Navi sa kanya pong performance with regard po sa shock. Kasi nagpalit po tayo ng bushing po na steel. Pilotan po natin. Nagpa-fabricate po tayo ng cast iron na bushing. Opo. So iyan natin ang performance po niya. Kung siya po ay kasisira nito, luluwag ito, o kung ano man yung kanyang maging performance. Flashback. So una, makita natin na yung tagas ng grasa ay kita na dahil maluwag yung bushing. Kaya yun ay kailangan linisin muna. Teka. Yo. Mas local tong nakakabit, oh. Makita natin dito na medyo mahirap tanggalin yung lock washer ng bushing. Pero kaya naman, kayang i-DIY basta may proper tools ka. So yun, tanggal na. So sinubukan po natin na alugin po yung bushing at kitang-kita po natin na talaga may clearance at maluwag. Ito ba itong may logo? Ito ba? Yan ang may play na mamude, oh. Laki, oh. Yan ang gumagalaw doon pag inauti mo. Ang sabi nung mga tanggal na niyan ay dahil nga itong siyempre grasa may langis, nababatad. So mahinang klase itong materyales na ginamit dito. Doon sa ibang bansa, kulay dark. Ito, timo, mas pa, round 2. Doon po sa ibang bansa, meron pa siyang plastic na tubing na nandyan, naglalaro dito sa loob. Ito, totally wala na. Okay? Wala na po. So, yun ang kaibahan po nito. Okay? Kaya, nung hinugot po natin, so, susubukan po natin na magpapabricate tayo ng ito. Kasi ito po yung gumagalaw, umaalog-alog. Ayan. Siya po yung naka-stack doon. At siya yung gumagalaw-galaw na mabuti. Kailangan i-clearance po doon. Okay, so yung kopa na yon, lilinisin, tatanggalin po yon at ikakabit. So hopefully may kabit po na maayos po ito. Yan, so yan po yung ating pong Honda Navi fork. Natin ng bagong grasa, yung high temperature na grasa. Okay, dalawa po yan, left and right. Makita mo naman kung ano naman para sa left at sa right. Kasi nakabase po sa pinakatornilyuhan. So, kaliwa man o kanan, pareho lang din. Okay, so bumili tayo ng ganito. So, 180 yata po ito. So, ito yung pang tanggal ng clip. Ayan, so, kasi dito po sa pagitan ito, dyan po yung pinaka-clip niya, o yung lock. Yun. Yung lock na yun. Yan. Yan po yung tinanggal po namin. Okay? So itong papartan, ito yung papabricate natin sa machine shop para mawala po yung pinaka-play niya. Kasi pansinin niyo po, yan po yung may play. Yan po yung magalaw-galaw. Yun. So, yun po yung nagpapagalaw ng ating port. Kaya ito ang pinakailangang pagtan. So, susubukan po natin pagtan ng bakal o cast iron o kaya copper. Ito ang available na materials na meron po siya. Okay, so ito yung paano hilugot. Ito yung linear spring nasa loob, kasulin dito. Ayan. So yun. So kumubo yung pinaka lock washer. Yung lock washer doon sa hub, tinanggal. Ito yung magalaw, ito yung papaltan. Ito naman yung pinaka industrial plastic. Nung hinugot, lumabas yung spring, tapos meron siyang patungan dito na ito yung itatanggal din. Tapos ito yung linear spring kasunod. Okay, so ganoon, same sa kabilang side. Okay, linisin muna natin.
ang espada ng Nabi. Okay guys, so linisin natin itong cylinder na to para matanggal yung mga ibang mga rebaba ng grasa. Yes, kakabit na natin itong spring. Okay, so ito yung pinagpalitan na bushing na lumuwag. Okay, so dalawa. So sa ibang bansa kulay itim, ito kulay kaki. Okay, kulay kaki. Ayan, so may hub siya. So pinalitan natin ito. Ayun, steel. Okay, so wala na siyang play. 0-0 ang clearance. Pareho ng size. Pareho ng hub. Hopefully pumasok. Okay, so wala naman siyang markingan. So clearance 0-0. Yan. Okay, so bakal cast iron. Pinalit po natin doon. Okay, so yung lock nandun, naka-ready. So yung rubber boot, di na natin nalinis, pero may grasa pa naman doon. So lalagyan natin ng lubrication to. Okay. So nandun. So ito ganun din. So yun po yung kanyang bakal. Yun. Okay. Kasi i-check ka namin. Okay na. Sige, pasok ito. Pasok. So bago namin nilagay yung assembly po ng fork ng front shock ng Nabi, ay nilubricate muna namin ng high temperature na grasa. So gumamit po kami ng maliit na crocodile jack para po itulak pataas uli para pumasok po at mailapat po namin yung spring assembly. At sa huli, nung mailapat na po namin yung pinaka-assembly, ay kinabitan na namin ng lock washer. Sinigurado namin na lapat yung lock washer para hindi siya makakalag. Silipin mo yung ilalim habang titingnan namin. End of flashback. Akyat. Banking. Okay, may okay na. Lubak. Bring it on. Sa ating ride na yun, nakita natin na maayos na ang shock nito. Wala nang palag at hindi na umuuga-uga kahit malubak. Okay, so ngayon mas confident na tayo mag-ride kahit po pasigsag ang daan at medyo malubak. Ang kanyang problema po dun sa bushing na umuuga-uga, ako ay may bushing na umuuga-uga. Ako ay may bushing sa harap ng Nabi na umuuga-uga. Salamat at naayos na. Salamat sa Panginoon at naayos na po natin ang ating pong bushing na umuuga-uga. At medyo okay na. Okay. And now let's go to our Bible meditation time. Our verse today is found in Proverbs chapter 24 verse 16, which says, "For a just man falleth 7 times and rise up again, but the wicked shall fall into mischief." Ano ibig sabihin po nito? Tatlong bagay na nais ko pong ibahagi mula sa talata po na ito. Una, when life's trials knock us down, God's word tell us to rise up. Opo, ang salita ng Diyos ay nagsasabi po sa atin na kapag tayo po ay bumagsak sa maraming pagkakataon, ay meron pa rin tayong kakayahan na tayo po ay tumayo at mamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, hindi mahalaga kung ilang beses bumagsak, ang mahalaga po ay kung ilang beses babangon at magsisimula uli ang ating pong plano sa buhay. Magampanan po natin ang kalooban ng Panginoon. Di ba mahihintulad po natin sa ating pong shock ng ating pong mga motor na kung saan every time na siya po ay malulubak, siya po ay nagko-compress pero may kakayahan siya upang umangat uli yung spring po ng shock po natin. So, ganoon din po sa bawat takbo ng ating buhay. May mga pagkakataong nalulubak, pero may kakayanan po tayo mula sa Panginoon na ability to bounce back. Pangalawa, when life struggles oppress us, God's promises will comfort us.
Sadya po talaga maraming struggle po sa buhay na pagkamisan kahit mga kaibigan po natin ay hindi tayo kayang tulungan. Tanging ang Panginoon lamang ang tangang pinaka-ultimatum na kaibigan na siya talagang tutulong po sa atin mula sa kanyang salita. Ang sabi po ng Bible, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend. There is a friend that sticketh closer than a brother. Wala pong iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya po ang tanging kaibigan na nagsabing hindi ka pababayaan no iiwan man. At panghuli, when life's problems stop us for a while, God's way will make us understand why we need to continue. Totoo po ang nadinig natin nung araw na sinasabi habang buhay may pag-asa. Tutunay po yun sapagkat ayon sa Biblia, habang isang tao po nabubuhay pa, ay pwede siyang makasumpong ng kaligtasan kay Kristo. Paano po yun? Una, aminin mo na ikay makasalanan. Pangalawa, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakaroon sa langit kundi sa pamamagitan niya. Opo, tayo po'y mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nais ang Panginoon, tayo po'y magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon at kilalanin si Kristo sa kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang namatay, nilibing at nabuhay para po sa iyo. Tanggapin po siya kaibigang rider at OBR bago matapos ang iyong paglalakbay sa buhay na ito. Again, shoutout po sa lahat po ng ating 4,150 subscribers, sa mga bago po at matagal na. Purihin ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pong patuloy na panonood sa ating pong YouTube channel, Pastorman TV. Again, ride safe in prayer. To God be the glory. Ito ulit si Pastor Man. Thank you for watching. Paalam.